Bakit pa ba kailangang mag-aral ang babae? Nanay, pakiusap. Ibalik niyo po ang admission letter ko. Hirap na hirap po akong makapasok. Hindi ako gagastos ng pera ng pamilya. Tumahimik ka na. Kung hindi pinilit ng tatay mo, ang pag-aaral mo, hindi ka nakapagtapos ng high school. Ngayon kolehiyo pa. Panaginip na lang yan. Nanay, tigilan niyo na. Nanay, huwag niyo pong punitin. Nanay, tama na. Magpakasasa ka sa panaginip. Eksakto. Bakit ka pa magkokolehiyo kung babae ka? Makakadalawa ka ng asawa. Ang pera sapat para sa pamilya, sa maraming taon. Hindi ba yon panloloko sa kasal? Lagi pong sinasabi ni Itay, kailangang maging tapat tayo. Hindi ko gagawin yan. Kulungan niyo siya. CJ. Tara na. Pakawalan niyo na po ako. Bitawan niyo ako. Mula ngayon, ako na lang mag-isa. Kailangan kong kumita agad para sa matrikula. Kumusta po, ate? Ilang araw ko na siyang pinagmamasdan. Itong dalagang ito, hindi naman nanloloko. Sana pakasalan niya ang apo ko. Hoy, huwag ka munang aalis. Alamin ang aming mga produkto. Saglit lang po ito. Tingnan niyo lang po. Binibini. Magandang hapon. Ay, magandang araw po. Mahal naming lola. Bumibili po ba kayo ng health products? Ipapakilala ko po. Hindi po. May tiwala lang ako sa kanya. Pagkakatiwalaan ko siya. Bakit nag-atubili? Ipakilala mo na kay lola, kung magkatuluyan ito, ang matrikulat panggastos mo, ay matutustusan. PFFT. Matapat man ang tatay mo habang naghirap at maikli ang buhay. Inday. Lola, sandali lang po. Bilisan mo. Huwag. Panloloko lang lahat ito. Takbo na tayo. Hoy, gago ka. Bumalik ka rito. Ayaw mo ba ng pambayad sa matrikula? Binibini. Maraming salamat kanina. Walang anuman po, Lola. Turuan ako ni Itay na maging matino at tapat. Ang perang ito na mula sa masama, hindi ko kukunin. Hindi na sayang ang pagmamasid ko. Mabuting bata talaga siya. Binibini. Nakagulo ako sa'yo. Nawalan ka pa ng trabaho. Kaya, kailangan kitang bayaran. May apo akong lalaki. Bata pa't matagumpay. Payag ka ba? Maging manugang ko. Hinahanapan ng asawa ang apo sa health product store. Gaano kaya kapangit ang lalaking ito? O baka pangit lang talaga? Magandang araw po, Yehayes. Nasaan si Lola? Madam Hayes, sa Riverton East Health Store. Gusto niyang hanapin ang asawa mo. Peking tindahan ba yung Riverton East? Naghanap ng asawa ako sa pugad ng scam. Mabait kong lola. Binibini. Nag-aalala sa dot. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ka namin. Mabuti ng pamilya namin. Kaunting pera lang dala ko nang lumabas ako. Kaya ito'y munting regalo sa ating unang pagkikita. Naku, Lola, hindi ko po iyon ang ibig sabihin. Hindi ko kayang tanggapin itong pera. Sige na, tanggapin mo. Walang hiya mga manloloko, kahit bata pa. Tingnan mo ang saya ni Madam Hayes. Ang galing ng batang manloloko. Ayaw ni Lola sa mga tagasunod. Ako na lang pupunta. Opo. Binibini. Nang makita kita, alam kong, saktong-sakto kang apo sa tuhod ko. Hindi po pwede, Lola. Kunin mo na. Sino yung lalaking iyan? Ang gwapo niya talaga. Ang mga scammer na yon, para sa mga health product, nagmamadali pa maging manugang na babae. Sino ang sinasabing scammer? Buong ang kanyang mga scammer. Mukha kang desente. Pero bakit ang bastos mo? Nakita ko lahat, nakikipagtalo ka pa. Lola, ikaw rin, paano ka nagtiwala sa kahit sino? Lola, hindi po ako scammer talaga. Estudyante ako sa Greenwood University. Tingnan niyo ito. Ito ang student. Ano to? Ibalik mo. Anong ginagawa mo? Estudyante talaga siya. Ikaw, ibalik mo sa akin. Walang hiya. Ibaba mo yan. Sinong nagsabing niloko niya ako? Ilang araw ko nang pinagmamasdan. Itong dalagita, hindi mandaraya. Ah, talaga? Tumigil ka. Inday, humihingi ako ng paumanhit. Siya, alam mo, apo ko pala siya. Apo mo siya. Oo. Parang hindi naman siya. Walang makuhang partner.
Ha, baka naman. Siya'y baog. Kawawa naman. Ano na naman bang plano nitong manloloko? Gumagawa ka na lang ng walang Marami na siyang naitulong sa akin. Gaano mo na siya kakilala? Baka kasabwat siya ng mga scammer. Wala akong pakialam. Desisyon ko nang maging manugang ko siya. Asher, anak. Hindi na ako tatagal. Gusto ko lang makita kang ikasal, bago ako pumanaw. Sige, tama na yan. Pero may kondisyon ako. Huwag dapat malaman ang totoong kalagayan ng pamilya. Sige. Walang panluloko. Nawalan ka ng trabaho, mag-waitress ka sa club ko bilang waitress. Walang advance na sahod. Kaya problema mo gastos ngayong buwan. Ikaw bahala dyan. Sige, naiintindihan ko. Inday, ayos ka lang ba? Sabihin mo kay Lola kung may problema. Tutulungan kita, ha? Pasensya na, mahal na Lola. Ito pong pera. Pwede po bang hiramin muna? Hindi po ako manluloko. Sisiguraduhin kong mababayaran. Okay lang po kung hindi nyo mapapahirap. Pwede akong magpahiram. Pero may kondisyon. Pakasalan mo ako. Ha? Ano? Ako'y ikakasal na? Parang panaginip lang. Heto na. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo ang card. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Babawian kita. Hindi na kailangan. Basta pasayahin mo ang lola ko. Paano ko ito gagawin? Dapat mabayaran ang pera. Sa huli, kontratang kasal pa rin tayo, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Bilang asawa mo, pananatilihin kong malinis ang reputasyon. Tuparin ang tungkulin at hindi ka ipapahiya. Mabuti. Ipapadala ko ang address ko, mamaya. Makakalipat ka na ngayon. May iba pa akong gagawin ngayon. Aalis na ako. Weekend ngayon, nagtatrabaho ka pa rin. Walang weekend sa akin. Masipag kumikita araw-gabi. Kaya hindi ko siya mapipigilan. Ay, tama. Hoy, Chloe, sinabi mong may trabaho. Noon, saan nga ulit iyon? Crimson Club. Ah, sige, gets ko. Na pala. Saan nag-book si Leo? Crimson Club. Ano? Ikakasal ka na raw. Sa isang lalaki, 10 taong mas matanda sa'yo. Parang hindi maganda yan. Tingin niya sa'yo ay, isang inosenteng estudyante, madaling lokohin. Hindi siya ganyan. Heto. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo ang card. At hindi naman siya mukhang matanda. Ang ibig kong sabihin, kontratang kasal naman ito. Kaya kung ano man siya, hindi importante. Oras na para magtrabaho. Bakit kayo nagkwekwentuhan? Tingnan nyo, ang suot nyo. Ay, manager. Baguhan siya ngayon. Wala nang sobrang uniforme, kaya pinasuot ko muna ito. Makinig kayo, ang pinakamayaman sa Riverton, si Hayes. Pupunta ngayon. Mag-ingat kayong dalawa. Opo. Hoy, di ka pa tapos. Hindi siya ganoong klaseng tao. Ano ba siya? Ang asawa ko, siya ay. Ginoong Hayes. Ginoo Hayes, narito na kayo. Naghihintay na si Leo. Halina't sumunod po kayo. Bakit parang nanlalayo ang tingin mo? Pasiglahin natin ang himig. Tingnan nyo, dumating na sila. Sorpresa, may espesyal kaming handog para sa'yo. Anong nangyayari? Halina't sumama ka na. Di ba biglaan ang kasal nyo? At pagparehistro, nagkaisang maghanda ang lahat. Ng despedida de soltero, para sa'yo. Kasal na kami. Ano pang despedida? Pantubos lang sa naiwan na tradisyon. Inuman hanggang malagutan ng hininga. Tagay na kayong lahat. Serena Reed, Manager, may kailangan po ba kayo? may bisitang humiling. Nasa kayo pumunta. Di ba kwarto ni Ginoo Hayes yun? Si Asher ito. Di ko inakalang magpapakasal ka ng ganito kabilis. Hindi makakapantay ang asawa sa kerida. Ang kerida sa lihim na relasyon. Kapag nagsawa ka na, hanapin mo ako. Ang pamilyang Gray ay may reputasyon.
Ganitong mga salita. Nakakahiya ka. Ako ay... Ay nako. Huwag mo na siyang kulitin. Tungkol kay Asher, hindi kanya tipo. Gusto kong makita. Ang babaeng nakapang-asawa kay Asher Hayes. Anong klaseng babae? Kalimutan mo ang asawa niya. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka kasing level, kahit ng isang waitress. Anong punto mo? Nandito na siya. Mr. Hayes, sige na. Umikot ka na. May sorpresa. Hoy, tingnan mo. Kumusta? Pasensya na, ito ba ang pribadong silid ni Amy Hayes? Ito ang birthday cake niya. Ah, ewan. Hindi naman talaga birthday ni Mr. Hayes ngayon. Pagdiriwang ng kanyang kasal ang okasyon. Nagpakasal din siya ngayong araw. Anong sakto? Mamaya, ikaw na mismo magbigay ng cake kay Mr. Hayes. Ah, Pasok ka na. maligayang kasal, Jimmy Hayes. Maligayang bati sa inyong kasal, Ginoong Hayes. Ano ba yung waitress na yan? Ang lakas ng loob niyang manlandi kay Ginoong Hayes. Ano bang problema mo? Hala, Ginoong Hayes. Pasensya na po. Bakit nandito siya? Ginoong Hayes. Taos puso pong pasensya. Ako po. Punasan ko po. Huwag na. Umalis ka na. Pasensya na po, Ginoong Hayes. Hindi ko po sinasadya. Palinisan ko po. Hindi mo ba narinig si Ginoong Hayes? Pinaalis ka na niya. Ingatan mo ang iyong pananalita. Ako. Ayos ka lang ba? Ah, ayos lang ako. Ginoong Hayes. Punasan ko po. CJ, kasalanan ng cake. Ang mga mata nyo. Bakit parang pamilyar? Kasi. Umalis ka na. Wala kaming kailangan sa'yo. Kailangan ko po. Umalis ka na. Sige po. Mabait pala si Ginoong Hayes. Serena Reed, Naku, manager. nabalitaan kong nagpahid ka ng cake sa mukha ni Ginoong Hayes. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Hahaha. Bakit ka ganyang kabahala? Si Ginoong Hayes ay walang imik. Pinoprotektahan ka. Dahil sa magaling mong serbisyo. Hihi. Hindi naman siguro. Pinaghirapan mo. Sabi ni Chloe, hindi ka uminom magdama. Uminom ka ng tubig. Umuwi ka na. Salamat, manager. Ginoong Hayes, mag-ingat kayo, magdahan-dahan. Nasaan ako? Sabi ni Leo, nalasing ka ng todo, kaya dito ka matutulog. At, may inihanda kaming, espesyal na sorpresa. Magugustuhan mo to. Anong ginagawa mo dito? Anong problema mo? Ha? Ano? Ang init dito. Ano yun? Pakawalan niyo na ako. Manloloko ka. Ganito ka ba lagi? Sa likod ng asawa mo. Talaga nga. Hindi pa rin ako makatulog. Kailangan ko pa ring magbenta ng alak. Masipag magtrabaho ang asawa ko. Ayokong maging pabigat sa kanya. Umalis ka sa harap ko. Ikaw. Para ba ito sa asawa mo? Naiintindihan ko. Anong gagawin mo dito? Pambayad sa matrikula. Panggastos sa pang-araw-araw. At pamasko sa asawa ko. Umalis ka dyan. Kahit lasing ka, nagsisinungaling ka pa rin. Tunay kang manloloko.
Muntik mo nang magising ang asawa ko. Wala kang bonus ngayong buwan. Naiintindihan ko, pupuntahan ko yon. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Anong nangyari? Napanaginipan ko talaga siya. Nakakakahiya naman ito. Hindi dapat ako uminom ng ganoon karami. Ito talaga ang tamang address. Pero ang pagupa ng ganitong malaking bahay, gaano ba kagastos iyon? Hindi naman siya nagkamali ng address, di ba? Anong ginagawa mong pagsususpetsa? Nakatakas din si Serena, ha ha ha. Mga bata, ang sweet ninyo. Dapat may pinagtataguan naman. Lola, nagkakamali ka. Lolo, ano pong sinasabi nyo? Bakit nandito kayo? Nako. Bahay ng apo ko to, bawal ba? Bisitahin ko lang si Serena. Halika na Serena, pasok na. Sa paglipat nyo dito. Ang hirap ninyong hanapin. Ang sosyal ang bahay mo. Ha? Ano? Sa kaibigan. Pinapagamit lang sa akin. Ah, ganun pala. Liam, sabi ko pumili ng simple lang. Ito ang napili niya. Serena naman. Pinaghanda kita ng lahat. Kain na agad. Salamat po. Hoy, makinig kayo. Saan kayo nagpunta kagabi? Buong gabi kayong wala. Ano? Lola. Waitress ako sa Crimson Club. Dapat hindi ako nagpuyat. Pasensya na po. Ano yan? Asher Hayes. Bakit hinayaan mong maging waitress ang apo ko? Nako Serena, anak, Serena dear, pagod ka na ba? May nananakit ba sa'yo? Ano na naman? Matapang naman siya. Sino manghahasol sa kanya? Kung walang problema, bakit kayo nagpuyat? Bakit hindi mo siya iniuwi? Hindi ko masabing lasing ako. Baka mag-alala si Lola. Kagabi kasi. Lola. Nagserbisyo lang ako. Wala naman problema. May kasama ka. Customer lang po. Hindi ko kilala. Ni hindi mo nga alam. Sino kasama mo kagabi? Sino yon? Ikaw. Ganun ba? Ako ang nagpakalasing. Pero para naman sa kita. Siyempre may bayad. Ah, gets ko na. Gago ka. Ano bang ginagawa mo? Nandyan na naman bisyo mo. Serena, huwag mo siyang pansinin. Maghanda ng annulment papers. Hoy, sino yan? Ah, si Mr. Hayes. Kahapon pa lang. Di ka pa nalasing? Uminom pa sa araw? May problema ka ba? Tabi. Hoy, tingnan mo. Mukhang napakamahal nito. Para sa asawa mo? Para sa'yo. Para sa akin? Ayoko talaga sa lalaki. Kahit pa sobrang mahal. Bumili rin ng regalo para sa asawa ko. Wala ba kayong modo? Mang-agaw ng gamit. Bakit ang songgit? Serena, nalaman ko lang, nilason ka ng manager kagabi. Pinadala ka sa kwarto ni Mr. Hayes. Okay ka lang ba talaga? Hindi ko akalain. Ganyong pangyayari kagabi. Serena, Ayos lang. Bakit umuulan? Ah, alam mo na. Parang si Mrs. Hayes. Tigil. Gusto ko lang magtrabaho at kumita. Hindi ko inasahan sa unang araw ko na masira ang reputasyon ko. Talagang sorry ako, Asher Hayes.
Habang pinapanood ang kanyang pag-iyak, sumasakit ang puso ko. Ano ba ang problema? Okay lang. Bakit ka umiiyak? Naku, Asher Hayes. Nagkamali ako ng salita at nagsistaos puso akong humihingi ng tawad. Umuwi muna tayo. Huwag kang magkasakit. Tungkol sa diborsyo, pag-uusapan natin pag kalmado na siya. Ano? Anong meron? Ayos ka lang ba? Ako. Hindi ko magamit to. Mukhang nasira ko. Punasan mo agad. Huwag magkasipon. Matanda ka na. Ikaw na magpunas. Magdiborsyo na tayo. Ano yon? Ulitin mo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Mali ang nasabi ko. Kagabi, habang nagtatrabaho sa Crimson Club, nakipagtalik ako sa ibang lalaki. Hindi mo ba sinabi kaninang umaga na pera lang ang importante? Nagserbisyo lang ako doon. Una, pinagbibili lang ako ng inumin. Paano ko malalaman na lalason pala ako ng manager? At ipapakipagkita kay Emily Hayes? Sabi ni Leo, sobra na ang nainom nyo, sir. Dito na kayo matutulog. At, may espesyal kaming inihanda na sorpresa para sa inyo. Magugustuhan nyo. Akala ko mabuti siyang tao. Kapag nakita ko ulit siya, tatagain ko siya ng cake. Sasapulin ko siya. Hindi na kailangan. Paumanhin. Nangako naman ako na mapanatili ang reputasyon at kumilos ng maayos. Nabalik ko ang pangako. Kagabi, wala namang nangyari. Huwag kang mag-alala. Kahit maghiwalay tayo, babalatan kita agad. Pero bigyan mo muna ako ng panahon. Sandali lang. Ano iyon? Tangang babae ka. Anong ibig mong sabihin? Ha? Hoy. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na. Kagabi, ako ang kasama mo. Nakabantay ako hanggang umaga. Walang nangyari. Hindi pala panaginip. Siya pala talaga. Siya ang kasama ko. Bakit ka nakatayo dyan? Maupo ka. Ano? Para basakin to. Parusa ito. Hindi ba't pulseras to? Bakit ko isusuot sa bukong-buko? Hindi ito pulseras. Posas para sa bukong-bukong. Subukan mong tumakas ulit. Ano? Sarado na agad? Biglaan naman. Hoy, alam mo ba? Yung Crimson Club na pinagtatrabahuan ko noon. Pinasara ng biglaan. Sabay kay Guy Hayes raw ang utos. Lanan. Pero, lahat gagawin ng manager natin para mapasaya si Hayes. Di naman niya kaya. Ba't niya pasasaktan? Dahil kaya sa akin. Dahil sa'yo. Di ba dati pa si Guy Hayes? May pinainom sa akin. Kaswa na halata, kaya nasira plano niya. Kaya galit na siya. Sabi ko na sa'yo masamang tao. Si Guy Hayes talaga. Baka naman may maliliit na alitan kay Hayes. Hindi siya ganoon. Ganoon siya. Sige na nga, wag na natin pag-usapan. Naiinis na ako kapag nababanggit. Hoy, saan mo nakuha tong coat? Ang mamahal nito ah. Hinram ko lang, sa boss ko. Para maramdaman mo. Ang galing-galing mo, asawa ko. Hindi ka lalabas? Malalat ka na sa klase. Hindi ba yan si Serena Reid? Isang probinsya ng tulad niya. Gumagamit ng Maybach. Kilala ko ang plakang yan. Kotse yan ng Grandview Group. Aha. Nagkakamag-anak siguro sa mayaman. Mula sa Grandview Group. Walang hiya. Sa totoo lang, sino bang nakakaalam ng kalokohan niya?
Anong ginagawa mo? Ano? Bastos na babae. Kakain ka pa. Ako ang bastos. Ikaw ang sinasabi ko. Talagang walang hiya. Laging nakakalimot. Parang bata. Tara tingnan natin, mga katulad niyang, nakikipagrelasyon sa kung sino. Sira ang reputasyon ng Greenwood University. Hindi totoo. Nakita naming lahat kaninang umaga. Lumalabas ka sa mamahaling kotse. May kasamang matandang lalaki. Eksakto. Estudyanteng probinsyana ka lang. Walang koneksyon dito. Paano ka magkakaroon ng mamahaling sasakyan? Hiniram lang. Nakakadiring makisama sa kanya. Dapat noon pa pinatalsik ng eskwela. Kahit nakapasok ka man, ayaw ka ng lahat. Hindi ka dapat sa universidad. Hoy, ikaw. Saan ka pupunta? Takot ka na? Hindi pwede. Wala kang pagmamahal sa sarili. Gusto mong kumain, kainin mo. Subo, kainin mo lahat. Umalis ka na sa Greenwood University. Kainin mo to. Na. Lumayas ka sa Greenwood. Kainin mo ng buo. Layers sa Greenwood University. Sinong nananakit sa asawa ko? Pakawalan siya. Bukod kay Papa, siya lang ang laging nandyan para sumuporta sa akin ng buong puso. May lakas ng loob kang mang-api sa asawa. Asawa? Seryoso? Ilang taon na ito? Paano siya magkakaroon ng asawa? Kabit lang siguro niya yan. Ulitin mo iyang sinabi mo. Ano naman, walang hiya siya. Kaninang umaga ko pa siya nakita sa mamahaling kotse. Nako, Sarah, may lakas ka bang hamampes sa akin? Ang tatay ko ay executive sa Grandview Group. Mismo ang principal ay iginagalang ako. Ang kapal mo at ako'y hinampes mo. Grandview Group ang sinasabi mo. Ano tong gulo na to? Sino ang may lakas ng loob na gumulo dito? Principal, siya yun. Ako ito. Si Kel Hayes po ba ito? Pinadala ko ni M. Hayes para alamin ang kalagayan sa Greenwood. Si M. Hayes ang nagpakuha sa inyo. May mga tagubilin po ba kayo? Noong mag-invest si M. Hayes sa paral, layunin nito ay hubugin ang mga magagaling para sa lipunan. Tignan niyo ang klase ng estudyanteng lumalabas dito. Pang-aapi at paghamak, paninirang puri at chismis. Kasalanan ko ang pangit na pamamahala. Kayong dalawa sa kasamaang palad ay parehong pinapaalis na sa paralan. Principal, ang tatay ko ay leader sa Grandview Group. Tumahimik ka, kahit narito ang tatay mo. Matitibag ka pa rin ngayong araw na ito. Kung may pangyayari pang ganito, kakalimutan mong maging principal. Opo, lubos ko pong naunawaan. Ano ng problema? Hindi ka pa rin masaya? Bibigyan ko sila ng isa pang leksyon para sa'yo. Hindi ako masaya dahil nagsisinungaling ka sa akin. Ako? Magsinungaling sa'yo? Hindi ba tama yon? Sa isang salita mo lang, napapaalis ang dalawa sa principal. Asher Hayes, hindi mo pa rin sasabihin ang totoo. Pasensya na talaga. Ako, sa totoo lang, ako. Nagtatrabaho ka sa Grandview Group. Kilala mo si Guy Hayes, pero sinabi mong hindi. Boss mo siya, di ba? Tama ka. Kasalanan ko talaga ito. Pero dati kasi ikaw, may maling akala ka kay Hayes, di ba? Kaya hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Naku, dapat sinabi mo agad. Asawa kita. Bakit ko hindi pagkakatiwalaan? Dahil sa mga to, baka nawalan na ako ng pag-asa sa internship ng university. Huwag kang malungkot. Baka may mas magandang internship na darating. Bigla na lang, di ba? Hoy, sino yan? Ano? Sinasabi Grandview Group. Sige, gets ko na. Ano yon? Tama ang hula mo. Tumawag ang Grandview Group. Gusto nila akong mag-intern. Maganda yon, di ba? Ikaw, hindi ka masaya? Hindi masaya? Siyempre masaya ako. Grandview Group 2. Pero, hindi naman ako nag-apply dyan. Nakita ko ang application mo. Kaya kinausap ko si Hayes. Diretso kanyang kinuha. Para raw makabawi sa nangyari dati. Talaga? Mabait talaga si Guy Hayes. Salamat, mahal. Parang simula nang makilala kita, mas sumwerte ang buhay ko. Anong ginagawa mo? Mag-seatbelt ka. Alis na tayo. Sige. Lola, namimili ka? Para sa'yo ito, hindi ba't magtatrabaho ka sa Grandview? Bibilhan kita ng damit. Maganda dapat suot mo sa trabaho. Lola, hindi naman kailangan. Intern lang ako. Hindi kailangan ng ganyan. Ano bang sinasabi mo? Pagpasok sa trabaho, dapat handa. Ang maayos na pananamit ay makakatulong sa'yo. At saka, gusto kong makita kang nakaayos ng maganda. Sige po, maraming salamat, Lola. Bilisan mo, pumili ka. Kung ano gusto mo, bilhin mo. Gets ko na ang nangyayari. Eto kaya. Ito, parang
Lola, pwede ba tayong pumunta sa ibang lugar para maghanap? Mahal masyado. Naku, hiha. Mura lang yan. Eto kaya. Ayaw ko po. Luma na masyado. Eto naman. Hindi rin bagay to. Maikli pa. Maganda to. Babagay sa'yo. Hindi, yang huli. Madilim kulay. Lola, ayaw ko sa lahat ng to. Walang nagustuhan. Sige, wag mong kunin tong tatlo. Lola, iPack mo na lahat ng iba. Dalhin natin sa bahay. Pag-isipan mo ng mabuti. hindi po, Lola. Alam niyo ba presyo nito? Eto. Sino ba to? Nagpapanggap na mayaman. Siya nga pala, yung probinsya ng hiyang-hiya. Dumating na si MS, Shen. Pangahas kang magsalita. Mali ba sinabi ko? Probinsya ng probinsya na lang yan. Kaya pala may kakaibang Anong ginagawa mo? Sa Grandview Group Mall ito, nagpapapasok ka ng basura. Sino bang tinutukoy mong basura? Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Ang tatay ni MS, Shen, ang manager nitong mall. Siyempre may karapatan siyang magsalita. Ha ha ha. Anak lang ng mall manager, ang yabang at wala sa lugar. Kung ganito ang pagpapalaki sa'yo, oras na palitan ng tatay mong manager. Akala mo mapapalitan mo lang siya. Engkantado ka, ang daldal mo, ang daldal ko daw. Alam mo ba kung sino ang apo ko? Ang apo ko ay nagtatrabaho sa Grandview Group, at Empleyado siya sa punong tanggapan ng empleyado ng Grandview. Ganun ba? Alam ko kung sino yan. Sugar daddy mo siya, di ba? Ulitin ko, asawa ko siya. Sinong may pakialam? Noong nakaraan, inabuso niya ang kapangyarihan sa eskwela. Kami pinaalis. Hindi ko pa yan napapatawad sa'yo. Impostor siya. Nag-imbestiga ang tatay ko at nalaman. Hindi si Mr. Hayes ang nagpadala sa eskwela. Inireklamo ng tatay ko ang panloloko. Malapit na, magkaproblema yan. Impostor ang tawag mo sa apo ko. Katatawanan ang sinasabi mo. Alam mo ba kung sino ang apo ko? Wala akong pakialam sa apo mo. Makinig ka. Hindi na tayo sa eskwela. Walang makakaprotekta sa'yo dito. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad ngayon hindi ko to palalampasin. Si Asher ba'y nag-isa lang? Nang pumunta siya sa eskwela para tulungan ako. Hindi alam ni Amy Hayes yun. Kung lumaki pa tong usaping to, maapektuhan ba ang trabaho ni Asher? CJ, pwede akong humingi ng tawad. Pero huwag naman nating palakihin to. Serena, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi naman malalat. Tingnan natin kung anong gulo ang kayang gawin niya. Matandang bruha. Ikaw pala ang lola ng parentadong yun. Ang daldal mong girang, wala ka bang hiya? Hoy, pwede mo akong laitin, pero wag mong apihin ang lola. Humiling ka ng tawad. Tama pa lang ang kutob ko sa kanya. Tamang-tama ang napili kong manugang. Humingi ng tawad, hindi ka karapat dapat sa apology ang basurahan. Huwag mong apihin ang manugang ko. Lalaitin ko siya. At sasaktan pa. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang manugang ko. Umalis ka dyan. Matandang hag. Lola, okay ka lang ba? Matandang hag ka. Karapat dapat ka dyan. Humiling ka ng tawad. Lumayo ka sakit. Pwede mo akong laitin, pero ang paghamak sa lola ko ay hindi ko matatanggap. Humiling ka ng tawad sa kanya. Pinagtatanggol mo siya kaya ako sinaktan. Ay, nak. Asher, may masamang nangyari. Anong nangyari? Nasaktan ng malala ang asawa mo. Ano ng problema? Halo? May tao ba dyan? Serena, ayos ka lang ba? Ako'y lubos na maayos, Lola. Ang sarap pala ng may nagmamahal. Napakasarap sa puso. May 3 minuto ka. Alamin kung saan eksaktong naroon ang asawa ko at ang lola ko. Gusto kong malaman ngayon din. Opo, sir. Nasaan si Serena? Asher, narito ka rin sa wakas. Dumanas ng matinding hirap si Serena doon. Naghahayag siya ng salaysay sa loob. Ay! Naku! Lola ko po. Serena ko! Nasaktan ka ba? Huwag kang matakot, nandito na ako. Sabihin mo sa akin. Sino ang naglakas loob humawak sa'yo? Ipaparanas ko sa kanila ang kabayaran. Gusto mong parusahan mo ako. Ikaw, Lola, ito ba ang tinatawag mong matinding paghihirap? Ano? Masakit din ang emosyon, di ba? Natakot si Serena. Bata pa siya, nasangkot pa sa presinto. Pwede mo namang sinabi sa akin, muntik na akong mamatay sa takot. Naku naman. Ganito lang kaliit na bagay. Natakot ka na. Lalaki ka pa ba talaga? Maliit na bagay. Ako, Asher, mahal ko. Huwag mong sisihin si Lola, ha? Kasalanan ko lahat ito. paano naging iyong? Nasugatan ka, masakit ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dadalhin na kita sa ospital. Hoy, sandali. Gasgas lang naman ang natamo niya. Kung may dapat pumunta sa ospital, kami dapat, di ba? Eksakto. At ikaw, impostor ka.
Noong nakaraan, nagpanggap kang kakilala ni G. Hayes. Nakatrabaho. Huwag kang aalis. Ngayon, ipapakita ng tatay ko ang totoo mong pagkatao. Asher, siguro dapat akong humingi ng tawad sa kanya. Huwag. Gusto kong makita kung sino talaga ang tatay mo. Sino ang may lakas ng loob manakit sa babae ko? Pinambubugbog mo ang anak ko? Anak mo ang nanguna. Bilang manager ng mall, nagpapalabo ka ng hangganan. Pinagtatakpan ng kalokohan niya. Sino ka ba para makialam? Anong karapatan mong makisawsaw? Narinig kong galing ka rin sa Grandview Group, di ba? Ilang taon na akong nagtatrabaho rito, ngunit di kita kilala. Mas mababa ang posisyon mo. Wala kang alam. Maaari kitang papaniwalain na mawala ka sa River 10. Kung may problema ka, sakin idirekta. Huwag mong pakialaman ang asawa ko. Asawa mo siya? Ha, talaga ba? Ha, ikaw pala yung balasubas na babae. Ang babaeng mapanamantala sa mayayaman. Ang puta, di ba? Ha. Tay, Paano mo nagawang gawin to? Ano? Nasibak ako sa trabaho. nasibak ka. Ano ba yan? Ha? Ano? Siya pala. Anong nangyayari? Tay, ano ba talaga ang problema mo? Sir, may gagawin pa po ako. Aalis na po ako. Wala kang silbi. Alam mo ba kung sino ang inapi mo? Nang ahas kang hominin siya? Siya ang CEO ng Grandview Group na si Asher Hayes. Ano? Imposible. Kahit ako, ang tatay mo, di makapag-set ng meeting sa kanya. Tapos ikaw, sinira mo ang pamilya natin, magugutom tayo. Wala na tayo. Tapos na ang lahat. Mahal, yung paghampas mo sa kanya. Ang galing mo. Pero nakapagtataka. Paano biglang naalis sa posisyon? Si Manager Adams. Kasi, kanina pa narinig ko sa EC na si Manager Adams matatanggal dahil sa pangungurakot. Sakto lang talaga ang nangyari ngayon. Ang laki ng coincidence. Kailan mo ba talaga tinawagan yun? Di ko ba sinabi sa'yo na natanggal siya sa pagnanakap? Talagang ang galing mong Ano itong? Ayaw mo sa tatlo, kaya binili ko yung iba. Pinadala ko na. Lola, ano ba tong lahat? Kahit isa dito ang mahal. Okay lang yan, okay lang. Lanan, Ang daming biniling damit ni Lola. Nabaon na ba tayo sa utang? bihira lang mamili si Lola. Di niya alam presyuhan. Kapag di mo binili, magagalit siya. Kaya ako na ang gumawa. Pinapalitan ko ng mga peke. Di mo ako sisishin. Siyempre naman, sisihin kita. Sana sinabi mo agad sakit. Kinabahan ako ng todo. Akala ko simula ngayon, mababaon na tayo sa utak. Hoy, sandali. Serena, ano ba kayong dalawa? Subukan nyo na to. Tingnan natin ang isusuot mo bukas. Itong bagay na huwag mong sasabihin kay Lola. Pwede. Pupunta na ako, Lola. Tingnan mo nga, alin ang gusto mo? Bakit ang init? Hindi mo ba binuksan ang aircon? Bakit aircon pa sa ganitong panahon? Hindi ka naman nagkakasakit, di ba? Uminom ka ng salabat. Matulog kang maaga, hindi ba? Bakit ang dami mong pawis? Ginang Hayes. Tumahimik ka nga. Huwag gambalain ang pagdating ng apo ko. Hirap na hirap ako humanap nito. Sabaw pampasigla para sa masayang pagsasama. Pero, napakabata pa ni Ginang Hayes. Bata pa si Serena. Hindi na bata si Asher. Pagkalipas ng ilang taon, bababa ang kalidad ni Asher. Hindi ka naman nagkakasakit, di ba? Ha? Ano? Ikaw, bakit sobrang pawis ka? Parang wala ka namang lagnat, di ba? Hindi ko kaya. Nababaliw na yata ako. Bakit laging gusto kong halikan siya? Anong problema? Lumayo ka. Ikaw dyan, ayos ka lang ba? Mabubuhay ako basta wag kang lalapit. Anong mali rito? Bakit parang pagsusulit ang araw-araw? Ang lamig ng sahig. Gusto mo talagang humiga sa sahig. Ang sahig ay ligtas. Ano?
Ligtas ka kapag sa sahig ako natulog. Mula nang mawala ang tatay ko. Ito ang unang beses na may tao na mabait sa akin. Ay, wala akong nakitang anuman. Ang lamang nga ng mga kabataan ngayon. Pero, maging maingat sana kayo sa galaw. Sa sahig pa kayo maglalaro. Lola naman. Hindi naman po. Sige na, tama na yan. Naiintindihan ko. Bilisan nyo, mainit na ang almusal. Opo, naiintindihan ko. Serena, hiha ko. Bakit hindi mo suot ang mga binili kong damit? Malaking kumpanya ang Grandview. Kung may makakita sa king nakapeke, hindi kaya masamang impresyon ang maidudulot. Hindi mo ba gusto? Ha? Ayaw mo ba? Bibili si Lola ng mas marami. Ay, hindi po. Hindi po yun. Isusuot ko po. Ha ha ha, ayos yan. Bahala sila sa opinyon nila. Ang kaligayahan ni Lola ang pinakamahalaga. Serena, hoy, ito yung bago Spring Collection ng Aphrodite, di ba? Mahigit $14,000 ang halaga nitong dress, no? Serena, ang yaman talaga ng pamilya nyo, makabili ng ganyang mamahaling damit. Regalo lang po ito. Magkatugma ang damit. Hindi nakakatakot ang magkatugma. Ang pangit ang mas nakakahiya. Tumahimik ka. Binili mo ba tong dress? Bagong koleksyon ng Aphrodite. Kahit ako hindi makabili. Peke lang ang kaya kong bilhin. Paano makakabili ang isang estudyanteng walang pera? Ang Aphrodite ay posibleng partner ng Grandview. Mukha siyang mahirap. Kaya ba niyang bilhin to? Peke siguro yan. Director Quinn, dito po. Optimistiko si Hayes sa inyong brand at umaasa kaming magkaroon ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa Aphrodite. Ang empleyado niyong ito ay hayagang nagdadamit ng peke naming brand. Ito ba ang pakikitungo ng Grandview sa ating pakikipagsosyo? Director Quinn, posible bang may pagkakamali? Pagkakamali? Anong uri ng pagkakamali? Akala mo hindi ko kilala ang sarili kong tatak. Ang ibang tao, walang pera pero mayabang. Bumibili ng peket nakakahiya sa Grant. Paumanhin po. Ako po, Huwag kang humingi ng tawad. Ang ganitong ugali, hindi tatanggapin ng aming tatak kailanman. Si Manager Gray ang tinutukoy niya. Director Quinn, baka nagkakamali kayo. Ito, pinag-aalinlangan mo ako. Tanungin mo siya, peke ba ang suot niya? Ang totoong damit ay nasa binibini. Kung tunay kay Serena, peke naman kay Manager Gray. Mukhang lahat ng mamahalin niya. Damit ay peke pala. Saan kumuha si Asher ng mga peke? Mukhang tunay na naloko pa ang may-ari ng tatak. Director Quinn, paumanhin po. Pakisuyong kumalma. Opo, Director Quinn. Ako rin po ay nadaya. Nadaya. Akala mo ba tangap? Direktor, ang kape ni... Naku, anong nangyari? Ay, taos puso po akong humihingi ng tawad. Direktor, lilinisin ko. Ano na naman ito? Limitadong Ivania ito. Isinuot ko ito bilang paggalang kay G. Hayes. Ngayon nasira na ganito. Ano na ang gagawin? Ayos na ayos ito. Kahit hindi magtulungan ang Grandview at Aphrodite, lahat ng sisi ay mapapasa kay Serena Reed. Huwag mag-alala, may solusyon ako. Ikaw, talaga. Ang limitadong edisyong damit ng Ivania, may disenyong hindi madaling masira. Tingnan mo, sa ganitong paraan, talagang pinapaganda ang iyong hitsura. Di ko inakalang maisusuot ng ganito, mas maganda ito. Ni hindi ko alam kung paano mo nalaman yun. Dahil ang mga makakabili ng limitadong edisyon tulad ay mayayaman o maharlika. Dagdag pa, bihira silang magka-aksidente. Kaya, walang nagbibigay pansin. Alaynan, buti na lang binili ako ni Asher ng kopyang magkatulad. Grandview, ang galing. Kahit mga intern ay may malalim na kaalaman, makakasiguro tayong makipagtulungan sa ganitong kumpanya. Kunin ang kontrata, pirmahan pagdating ni G. Hayes. CJ, maghahanda na ako. Pagpipirmahan ng kontrata, samahan mo ako. Babanggitin kong mabuti, kay G. Hayes. Salamat, Director Quinn. Kailan darating si G. Hayes? Nasa kumpanya na po si Hayes. Malapit na siyang dumating. Pagdating ng inyong G. Hayes, makakatanggap ka ng bonus. Salamat, Director Quinn. Para sa kumpanya lang ito. Makikilala ko rin si G. Hayes ngayon.
Chairman Hayes, bumalik ka mula sa ibang bansa. Nawala siya. Isang error. Third floor meeting. Chairman Hayes, ito ay isang karangalan. Masyadong mabait ka, Director Queen. Ito ang pangulo ng aming Grandview Group, ama ni E. Hayes. Hello, Chairman Hayes. Ako ay isang intern sa Grand. Ang pangalan ko ay... Serena Reed. Hello. Matagal na gusto kong makilala sa'yo. Alam mo ako pagkatapos. Ang aking anak na babae, tama si inay. Siya talaga ay may ganitong kaaya-aya at mainit na hitsura. Chairman Hayes, ang iyong intern ay talaga kamanghamanghang. Siya ay mabilis na umaayos at may malalim na pag-unawan ng iba't ibang mga luxury kalakal. Siyempre, ang aking anak ay pumili sa kanya. Karapatan ng chairman. Si Serena ay ang espesyal na intern na Hayes na personal na pinili. Magsama sa mungkahi ng nakaraang linya. Kaya iyan ang ibig mong sabihin. Sa oras na ito, hindi ako nagawa. Nakakahiya si Asher. Oh, Esan, naniniwala ako bawat senior sa Grand. Maaaring makamit ito. Salamat, Director Quinn. Ang aking anak na babae ay tiyak na alam kung paano mapanatili ang mga hiwalay sa negosyo at personal na bagay. Magsama sa mungkahi ng nakaraang linya. Serena, dapat tayong magkaroon ng magandang chat. Ibig mong sabihin. Gago. Nandoon ang tapang mo? May naging problema. Pirmahan mo. Hoy! Ang walang kwentang gagong yun. Paumanhin, Director Queen. May emergency ang anak ko. Ako na ang pipirma. Serena. Mauna ka na. Hahanapin kita mamaya. Hahanapin mo ako. Naiintindihan ko. Grandview, nasa inyo kami. Sana ay maging maayos ang ating pagtutulungan. Bukod pa rito, mamayang gabi, may handang dinner ang kumpanya. Sana'y dumalo sina Chairman Hayes at Mr. Hayes. Director Queen, napakabait ninyo. Ang anak ko ay magtataas ng baso. Sobrang bait. Ingat ka. Sa wakas, makakapag-usap na tayo ng maayos ng manugang ko. Tatay. Huwag mong sabihin kay Serena ang totoo. Walang hiya ka. Binigla mo ako. Bakit hindi? Umako ako rito para makita ang manugang ko. Kasi, hindi ko pa sinasabi sa kanya ang totoong pagkatao ko. Ano daw? Si Serena ay hindi alam ang identidad mo? Hindi ba't panloloko ang kasal na yan? Anong ibig mong sabihin na panlolo? Bakit ang seryoso mo? Hindi ko palang nahahanap ang tamang panahon para sabihin. Si Serena Reed pala ay asawa ni Asher Hayes. Ang aming pamilyang Hayes ay hindi kahihiyan. Bakit ang lihim mo? Gayunpaman, mahirap ipaliwanag lahat ngayon. Pero sa ngayon, hindi mo siya pwedeng makilala. Huwag muna natin pag-usapan yan. Nasaan si nanay? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Oo. Darating siya sa susunod na araw. Sabi niya hindi pa tapos mamili. Ellen, tama. Naiintindihan ko. Bakit bigla hindi pumirma ng kontrata? At inuutusan mo ako. Ang hapunan ni Queen. Ikaw ang pumunta. CJ. Tama. Kahit hindi ko maamin, ang hipag ko ngayon, kailangan kong suportahan. Ilipat ang 100,000 sa kanyang account. Sabihin mo ito ay gantimpala sa pagpahanga kay Director Queen. $100,000. Intern lang siya, magdudulot yan ng hinala. Galing sa pribado kong account. Dahil gusto ko. Hating gabi na, anong ginagawa mo? Nagtatala ng mga dokumento. Bago magbukas ang umaga, kailangan ko ayusin lahat ng proyekto sa nakaraang 10 taon. Naiintindihan ko. Sino nag-utos nito sa'yo? Pupunta ba ako doon? Wag na, hindi na kailangan. Nakuha na ako sa koneksyon, kaya hindi ako pwedeng magdulot ng gulo. Ano ngayon? Mananatili ako. Sige, sang-ayon ako. Ellen, ikaw, hindi ka pa kumain, di ba? Ang kalat mo. Sumama ka sa akin. Gutom ka pa? Ang sarap ng putaheng ito. Hello, Serena. Si Goldie ay walang gatas, pero nakabili na ako ng formula milk.
Pag-usapan nga, ang mahal ng gatas para sa tuta. Huwag mag-alala sa pera. Intern ako, kaya kaya kong alagaan ang mga tuta. Anak? Mahal ko, may anak na siya. Ano ng problema? Wala naman. Serena, Opo, mahal. ngayong mag-asawa na tayo, pwede mo nang sabihin sa akin ang lahat tungkol sa nakaraan mo. Ang nakaraan ko. Yun lang. Wala namang mabuti sa nakaraan ko. Lalo na nang mamatay ang tatay ko. Si nanay at si Caleb na kapatid ko. Pinilit ako magpakasal para sa dote laban sa kagustuhan ko. Bahagya akong nakatakas sa sitwasyong iyon. Kaya ganito na lang. Mukhang pinuwersa siya ng pamilya niya. Malaking bagay ito. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Hindi ito ikinapagmamalaki. Sino bang magyayabang tungkol dito? At hindi ba't kontratang kasal ito dati? Kaya hindi ko sinabi. Nababahala ka ba? Siyempre hindi. Nakaraan na yon. Nandito ako, hindi ka na maghihirap pa. Ako, narinig ko may binanggit ka sa telepono kanina. Tungkol sa sanggol, di ba? Narinig mo lahat. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa 3 tuta. At hindi kita aabalahin. Tama ba ang narinig ko? 3 sanggol? Ha? 3 ang isinilang niya ng... Triplets ba? Kaya pala sabi niya kailangan niyang kumita. Dahil mag-asawa tayo. Lahat sa buhay, mahal ko, dapat nating harapin ng magkasama. Bakit hindi mo? Dalhin dito ang mga sanggol. Kasama mo? Totoo ba? Ellen, totoong totoo. Ang pagkain at mga gamit nila. Sisiguraduhin kong ang pinakamabuti ang bibilhin. Ay, dati dahil sa kulang sa nutrisyon. Yung unang tuta hindi nakalabas. Sinasabi mo ba? Dati, nagkaroon ka ng pagkagalaw. Esan, kasalanan ko lahat. Nagkaroon pa siya ng pagkagalaw. Serena, hindi iyon kasalanan mo. Mula ngayon, pangako ko hindi na maulit ito. Esan. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. Ang chairman ay tunay na mapagbigay. Napakalaking bonus ang Hello, MS, Reed. Lasing si Asher. Maaari ba kayong pumunta? Ano? Ay, sobrang lasing. Ako. Nagtataka ako. Hindi ako lasing. Sige. Mr. Hayes, mag-ingat. Tinawagan ko na ang asawa mo. Serena. Mahal ko, ikaw ba yan? Serena. Ikaw pala. Nandito ka na. Ikaw. Bakit bigla kang naging matangkat? Hayes. Maling tao. Hindi asawa mo. Serena. Mahal ko. Huwag kang mag-alala, ayusin ko. Wala akong pakialam sa miscarriage mo. Hindi rin. Pakialam ko sa mga anak mo. Serena. Dumating ka. Ako magiging mabuti sa'yo habang buhay. Nag-miscarriage si Mrs. Hayes. At nagkaanak. Mahal na mahal siya ni Hayes. Ganitong klaseng tao pala si Serena. Ipapakalat ko lahat ng kalokohan mo. Kukunin ko ang inang walang pera mo. Titingnan natin ang posisyon mo sa Grandview. Serena. Ikaw pala. Mr. Hayes, pakiusap. Kailangan mong kumalma ngayon. Ikaw, kayong lahat. Hindi po, MS, Reed. Nagkakamali kayo. Si Ginoong Hayes, hindi si Asher Hayes. Nagsasatsat paglasing. Pero di ako lasing ngayon. Ha? Nagbibiro lang ako. Tingnan mo nang nagugulo ka. Gising, nandito na asawa mo. Mahal kong asawa, bakit ka nandito? Ako'y nagtatanong, bakit ang pangit mo na? Serena, mga anak mo. Sige na, naiintindihan ko na. Alam ko, ilang beses mo na bang sinasabi to? Dadalhin ko sila rito. Sa ilang araw. Pasensya na, MS, Reed. Ano iho? Napakabuti ng asawa mo sa'yo. Bihirang lalaki ang kayang gawin niya. MS, Reed. Dapat pahalagahan mo siya. Aalis na ako ngayon. Hindi ko na kayo aabalahin. Sige na nga. Ganito na ba talaga ang sitwasyon? Ano nang masama sa pag-alaga ng aso? Sige na, sige na. Tara na, umalis na tayo. Diyos ko po, ang bigat-bigat mo talaga. Parang elepante ka. Ano-ano? Pero hindi ka ba lasing? Lasing ako noon, pero may isang makulit, ang nagtawag sa akin ng baboy. Bigla akong nagising. Sinong tinatawag mong makulit? Ano, Serena? Ano mahal ko? Gusto kong magkaroon tayo ng anak. Hindi ba't may anak siya?
Bakit siya dumudugo? Baka dahil sobra akong ginaganahan at nasaktan ko siya. Gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Okay naman ako. Ah, tama nga. Di mo ba sinabing gusto mo maagang dalhin ang mga sanggol? Tatawagan ko na ang kaibigan ko. Kaibigan mo nag-aalaga ng anak mo. Malamang super close kayong dalawa. Magka-close talaga kami. Pero mga anak din niya to. Eh di mga anak din niya. Siya pala talaga ang ama ng bata. Ang kapal naman niya't duwag. Makakasama mo pa yon? Walang kwentang duwag. Bakit mo siya sinasabihan ng ganyan? Nagpapalaki na siya ng bata. Kamusta ang mga sanggol? Patingin nga. Madaling lokohin ang mga estudyante. Gusto kong makilala kung anong klaseng lalaki ang makakaibigan mo pagkatapos hiwalayan ka. Serena, kakakain lang ng mga tuta. Nako, ang cute naman. Teka, babae pala. Ano pa ba? Tingnan mo mga aso ko. Di ba ang gaganda nila? Ito pala ang mga sanggol na sinasabi mo. Ano pa ba? Kung sanggol ang tawag dito. First time niya kasi. Excuse me po, sino po kayo? Asher, lumabas ka nga dyan. Walang hiya ka, nandito ka pala, buong gabi kang nagliwaliw. Ngayon, para sa manugang kong babae, sasawayin kita. Nanay, Ne, sandali. aray, Tigil na po kayo, wag ninyo siyang paluin. hindi po totoo yun. Bakit po ako pinalo agad pagdating niyo? Nagtataka ka pa. Naglalasing ka buong gabi, kasama ng ibang babae. Paano naman ang manugang kong babae? Inay, para bang kabit siya sa paningin mo? Sige, ni hindi mo pinatawad ang ganito ka bata. May puso ka pa ba? Mali po ang pagkakaintindi. Si Asher po ay Tumahimik ka. Sino ka para tawaging Asher siya? Ang asawa lang niya ang pwedeng tumawag sa kanya niyan. Matanda ka na ba? Bata ka pa, ginagamit mo na. Ang ganda mo para agawin ang asawa ng iba. Pinag-aral ka ng magulang mo para lang mangakit ng matatandang lalaki. Ne, puri ba ang sinabi niyo? Inay, mali ang akala ninyo. Asawa ko po siya. Sa bahay ng asawa ako natulog. Ano pong masama doon? Ipinagtatanggol mo pa siya. Karapat dapat ka ba sa asawa? Ikaw. Ang manugang ko. Nanay, tara, uminom ka ng tsaa. Ay, nanay, mo talaga. Ang sarap pakinggan. Halika, umupo ka na. Patanjin ng maayos kay nanay. Pasensya na talaga. Akala ko kasi iba ang motibo mo. Hindi ka naman natakot, di ba? Humihingi ako ng tawad. Anong gusto mo? Bibilhin ko lahat para sa'yo. Wag na, okay lang. Wala naman akong kailangan. Ay, akala ko kasi imposible. Sa edad ni Asher ngayon, makakahanap pa siya ng maganda't bata pang katulad mo. Nanay, totoo nga ba? Na anak mo talaga. Manahimik ka nga. Ikaw talaga ang may sala. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Kasalanan ko ba? Si Papa ang nag-utos na mag-reception. Bakit ako ang sinisisi? Ay, naalala ko. Nasaan na si papa mo? Hindi ba kayo sabay? Kailangan ko bang maglaan ng oras para makilala siya ng personal? Kagabi nga pala, nakilala mo na ang tatay niya sa opisina. Nakilala ko siya sa kumpanya? Oo, tumawag pa siya para purihin ka. Sabi niya raw. Nanay, may sasabihin ako sa'yo. Anong sinasabi mo? Hindi pa pala alam ni Serena ang tunay mong pagkatao. Dinaya mo ba siya para pakasalan? Magkatulad talaga kayo ni Papa. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Hindi pwedeng palagi mong patagilin. Kaya kong magpaliwanag. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na mismo. Ang pagsisinungaling, mas mabuting aminin mo agad. Kung talagang lalaki ka, kausapin mo na si Serena ngayon din. Sige na, bilisan mo. Serena, teka. Kailangan kitang kausapin. Ano iyon? Bakit ka ganyang seryoso? Sa totoo lang, ako ay. Nako, Serena. Lola, nandito ka na. Nay, nandito ka rin. Nandito rin si Isabela. Serena, halika't tingnan mo ang mga nabili ko para sa sanggol. Saglit, sanggol. Dapat mong tingnan. Ang ganda-ganda nito. Gaganda pa ang sanggol dito. Maganda naman talaga, pero pang tao talaga ang lahat ng ito. Diyos ko, anak, bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Ang mga apo ng apo ko, hindi ba't mga tao rin sila? Hay nak, Hindi po, Lola. Pakinggan niyo muna ako. Serena, buntis ka ba? Ilang buwan na? Hindi talaga. Hindi ako buntis. Kagabi lang kami nagkita ni Asher. Hindi pwedeng mangyari yon ng ganun kabilis. Nako, Isabela, lubusan mong na misunderstand ang sitwasyon. Hindi ito anak ni Asher, alam mo. Anak ito ni Serena noon pa. Noon, napakabata pa ni Serena, walang muwang, at siya'y nadaya.
Anong bata at walang muwang? Anong nadaya? Wala akong anak. Nako, Serena anak. Hindi namin ito ipapamukha sa'yo. Huwag kang mag-alala, anak. Naniniwala talaga ako sa pagkatao mo. Hindi ko hahayaang magbago ang pagtingin ko sa'yo dahil dito. Lola, pakinggan niyo muna ako. Tumahimik ka. Kung mumurahin ka man ni Asher, hindi ko siya palalampasin. Lola, nakahanap ako para sa ng pinakamagaling na Old Giant Specialist. Huwag mag-alala, gagaling ka sa pagkakalaglag basta maalagan. Ano ibig mong sabihin? Ako ba? Nagkalaglag ako. Sino ang kumakalat ng chismis tungkol sa akin? Lola, ang mga sanggol na sinasabi ko ay mga asong kalye na inampun ko. Ano daw? Kailangan kong malaman, sino ang nagkakalat ng masamang chismis tungkol sa akin? Serena, sapat na siguro kung malinawan na ang pagkakamali. Kalimutan na natin ang nakaraan. Dapat tayong lumingon sa hinaharap. Hindi pwede. Hindi mo ba alam gaano kahalaga ang reputasyon ng isang dalaga? Nangahas siyang magsalita ng ganyan tungkol sa akin. Sobra na yan. Asawa, napakabuti mo sa akin. Ang tagal mo na yata itong pinipigil. Mahirap siguro para sa iyo. Kung ibang tao ako, baka matagal na akong pinaalis. Hindi sana nangyari ito kung iba ang napangasawa mo. Lola, ano po ang sinabi niyo? Hindi ba tama na maging mabuti ako sa'yo? Naniniwala akong ang mga nagkakalat ay maaaring hindi namamalayan o nagkakamali lamang. Huwag mo nang ipagtanggol pa sila. Hindi lang masama ang taong yan. Napakasama niya. Kapag nahuli ko sila, papatayin ko sila. Masarap panoorin ang drama na ito. MHM, kumain ka na. Subukan mong kumain pa. Bakit lahat sila nakatingin sa akin? Sabihin ninyo, ano ba talagang tinitingnan ninyo? Paano ka nakakapagtanong niyan? Tingnan mo ang sarili mo. Grandview Group, pagkabulok ng moralidad. Diwastong asal ng mga empleyadong babae, inang hindi kasal. Heto na. Serena Reed, sisiraan ko ang reputasyon mo. Tignan natin kung paano ka maging Mrs. Hayes ngayon. Serena Reed, may natitira ka pa bang hiya? Ngayon, dahil sa ginawa mo. May masamang usapan na ang Grandview dahil sa'yo. Kalokohan ito, hindi ito totoo. Walang usok kung walang apoy. Kung hindi mo ginawa ang mga ito, bakit ikaw ang laging may eskandalo? Sino ang nagkalat ng chismis sa labas? Ang kasunduan natin kay Director Queen ay magsisimula na. Mahalaga kay Director Queen ang reputasyon. Kung dahil sa'yo, mawawala ang kooperasyon ng kumpanya, sayang lahat ng pagsisikap ni Mr. Hayes. Kung ganito ang mangyayari, Ako na ang magpapaliwanag kay Emil Hayes. Sa 2:00 ng hapon ng meeting kay Director Queen. Wala dito si Emil Hayes. Tama. Hahanapin ko ang chairman. Ano, akala ba niya na yung mga tuta ay tunay na anak ni Serena? Nagkamali siya doon, paano ko naging anak? Ang isang tanggang ito? anak mo naman siya. Mas matalino ako sa kanya. Kung hindi, paano kita napangasawa? Opo, inay. Ginoong Hayes, kailangan kong tingnan mo ito. Pinihil ni D. Hayes ang usapang sosyohan. Pakikipagsosyo, mas mahalaga ang asawa ko. Utusan ng Tech na, imbestigahang mabuti ang may-ari ng post na ito at paalisin ng E&A ang lahat ng kaugnay na detalye. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na guluhin ang asawa ko? Hoy mga tao, makinig ka. Serena, hindi talaga kami yun. Enres Hayes, ginagamit ba niya ang trabaho ni Asher para takutin kayo? Ano? Ha? Enres Hayes, huwag kang matakot. Narito ako para sa'yo. Protektahan kita. Magpro-protekta ka. Chairman Hayes, iginagalang kita, pero hindi kita inakalang ganito ka. Serena, maling-mali ang pagkakaintindi mo. Oo, Serena, nagkakamali ka talaga. Hindi niya ako sinaktan. Enres Hayes, alam kong nag-aalala ka sa trabaho namin ni Asher. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. At saka, narito na ako para magbitiw. Nagre-resign ka? Bakit magbibitiw kung maayos naman? Tigil. Huwag kang lalapit. Nasa opisina ng chairman si Mrs. Hayes. Mabuti ang trato niya kay Mrs. Hayes. Nooy nagsisisi ako dahil naapektuhan ang kumpanya ng iskandalo. Nahiya talaga ako, pero ngayon parang ito, nagsisimula sa itaas ang katiwalian. Kaya pala kumakalat ang chismis.
Ano ba talaga to? Serena, mahal ko. Asher, bakit ka nandito? Salba ha, sakto ang dating mo. Magsalita ka. Anong nangyayari? Asher, alam mo ba na, binabastos ni Chairman Hayes si Mama? Hawak niya ang kamay ni Mama at ayaw bitawan. Serena. Kalma ka lang. Siguro hindi pagkakaunawaan lang to. Paano to magiging hindi pagkakaunawaan? Nakita ko mismo kanina. Kapag nalaman to ni Papa, magagalit siya. Ang totoo. Asher, may kailangan akong gawin. Kailangan kong sagutin ang tawag. Protektahan mo si Mama, o... Serena, teka. Sabi ko sa'yo, kung hindi ka malinaw, may problema tayong haharapin. Hoy, hawak ko lang ang kamay ng asawa ko. Napagkamalan pa akong many akis. Pilyo, kasalanan mo to. Sinira mo ang imahe ko, sa magiging manugang ko. Pwedeng ipaliwanag ang lahat ng to. Pero ngayon, online may mga chismis. Nabuntis si Serena nang wala sa oras. At hindi maayos ang kanyang pag-ugali. Kailangan niya ng agarang aksyon. Hindi ba't ikaw ang nagpasimula nito? Hindi ba galing sa'yo ang mga chismis na to? Wala akong sinabihan kundi si Lola. Sino kaya? Serena, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat. Wala akong pakialam kung nakunan ka. Wala rin akong pakialam kung ilan ang anak mo. Sila ay mga anak ko. Hindi naman. Si Liam siguro, di ba? Ang bigat naman ng problema. Wala kang kwentang babae. Sa wakas, nahanap din kita. Nanay, Caleb, ano nang ginagawa ninyong dalawa rito? Ito ang opisina ko. Huwag kayong magkagulo rito. Anong ginagawa namin dito? Marunong ka pang mahiya. Bakit ngayon ka lang? Ano na kasalanan ko? Pinaghirapan kitang palakihin. Tumakbo ka sa lungsod para magsaya. At walang pakialam kung mabuhay ako. Tama, huwag mong isiping dahil nagtago ka. Hindi ka namin mahahanap. Sinasabi ko sa'yo, Serena Reed. Isang Reed ka ipinanganak, at Reed ka mamamatay. Sa buhay na ito, hindi mo kami maiiwasan. Pero bakit hindi? Ang edukasyon ko ay, pinondohan ng hirap ni tatay. Wala nang mawala si tatay. Wala akong nagastos na pera. Sarili kong pinaghirapan. Wala akong utang sa inyo. Kayong HM, may lakas ka pang magsalita. Kung hindi mo pinilit si tatay, magpagod para sa matrikula. Sana hindi siya namatay sa sobrang pagod. Tama yan. Ikaw ang pumatay kay Ngayong masagana ka na, wala ka nang pakialam sa amin. Lele. Tara kayo't humatol, ang walang pusong katulad niya, karapat dapat sa parusa. Paano naging ganito si Serena Reed? Tama, hindi ako naniwala sa mga chismis sa internet pero mukhang totoo pala. Serena Reed, wala kang hiya. Para sa pera, nagpakasawa ka, napabayaan ang pamilya. Ibig sabihin ba? Nakikipagkantutan ka't nag-anak sa labas, lahat para sa pera. Inang walang asawa, totoo ba? Hindi. Awang, chismis lang yan. Ah, ganun ba? Walang utang na loob. Sinabi kong mag-asawa ka para sa dough. Ayaw mo naman. Sa halip, nagkaanak ka sa labas. Mukhang tama ang pagpapunta sa pamilya ni Serena Reed dito sa desisyong ito. Kakabunyag lang ng iskandalo niya. At dahil sa kanyang pamilya, hindi na yata tatanggapin pa siya ni Ginoong Hayes. Wala akong pakialam, hampas lupa. Sinasabi ko sa'yo, ngayon din sabihin mo kay Serena ang totoo. Tagapangulong Hayes, Ginoong Hayes, may problema sa baba, may gulo. Sino ang nagpasok sa inyo? Hindi mo ba nakikita't may ginagawa kami? Lumabas kayo. Tungkol ito kay Serena Reed. Anong nangyari? Kaya pala nung hinanap kita sa eskwet, may asawa ka na raw. Ikaw. Sabihin mo agad, sino yung current adong yan? Ngayon din. Wala siyang kinalaman dito. Anong walang kinalaman? Tara na, hanapin natin agad yan. Papagbayarin natin. Hindi. Ayaw ko, pakawalan mo ako. Serena Reed, ang kapal mo, nasampelan ako. Para sa lalaking yan, sinaktan mo pa sariling ina. Napakalaking kawalang galang. Tao, halika't tingnan ninyo. Halika't tingnan, ang walang utang na loob. Hindi kita sinak. Ako. Serena Reed. Sinaktan mo si nanay. Ngayon, bilang panganay, bibigyan kita ng leksyon. Tara na, magsalita ka. Sino ng salbaheng yun? Ngayon din. Serena, mahal ko. Ayos ka lang ba, Serena? Anak ko, tigilan mo yan. Sino ka't nananakit ng anak ko? Lalabanan kita hanggang kamatayan. Sinong may lakas ng loob? Sir Hayes, ayos po ba kayo? Ano nang tawag niya sa'yo? Sino ka talaga? Pasensya na, Serena. Ipapaliwanag ko mamaya. May problema sa Grandview Group.
Liam, ayusin mo sila. Hoy, bitawan mo ako. Bitiw, sino ba kayo? Ina, ang lalaking ito, siguradong siya, ang kinamumuhiang lalaki ni Serena Reed. Tumahimik kayo, pangahas kayong manginsulto kay Hayes. Si G. Hayes. Anong G. Hayes? CEO ng Grandview Group, ang pinakamayamang lalaki at tagapagmana ng pamilya Hayes, si Asher Hayes. Teka, ano? Imposible. Alam kong anong klaseng walang kwentang babae yan. Imposibleng hindi ko alam. Hindi, imposible. Eksakto, isang walang silbing pabigat at malas na babae. Ang kapal ninyong manggulo dito, at manginsulto kay Mrs. Hayes, suntukin nyo. Tigil na, tigil. Nako, kagalang-galang na G. Hayes. Ako ang nagkamali, pakiusap tigil na. Serena Reed. Manunood ka lang ba habang binubugbog? Ang kapatid mo. Kadugo mo siya. Magkapatid kayo sa dugo. Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit, Array. Siya ang unang nanakit. Nang suntukin niya ako, naisip pa niyang kapatid ko siya. Siya ang may kagagahan nito. Mahal, alis na tayo. Serena Reed. Kahit itakwil mo siya. Ako naman, hindi mo rin ba ako kikilalanin? Huwag mong kalimutan, ako ang nanganak sa'yo. Akin ang buhay mo. Lagi mo ngang sinasabi na binigyan mo ako ng buhay. Nang isilang ako, kinamuhian mo ako dahil babae. Iniwan mo ako sa bundok. Inango ako ng tatay ko, at pinalaki ng maayos. Mula nang iwanan mo ako. Wala nang ugnayang ina't anak na natira sa ating dalawa. Serena Reed. Wala kang puso. Tumahimik ka na. Serena Reed, mag-asawa kami ng tatay mo. Pag-aari iyon ng mag-asawa, legal iyon. Hindi mo maitatanggi ito. Tungkulin ng magulang, na alagaan anak hanggang 18. Mula nang magnegatibo 18 ako, wala na akong ginastos wala akong utang na loob. Hihingi ka pa ng dot sa asawa. Sa inyong lahat, kahit kusing ay wala kayong makukuha. Wala kaming utang sa inyo, kahit kailanman. Ayaw ko nang makita kayo muli. Hoy kayo dyan. Ayon sa asawa ko, ayaw na niyang makita kayo. Palayasin sila. Hindi, Serena Reed, walang utang na loob. Hindi ko ito palalampasin. Ngayon, ipinapahayag ko na si Serena Reed ay asawa ko. Ako si Asher Hayes. Siya ang reyna ng Grandview Group. Simula ngayon kung may mga ahas na magpakalat ng chismis, mahigpit kong parurusahan. Serena Reed, protektado ka ni Asher Hayes. Hindi ako naniniwalang si Chairman at Mrs. Hayes, pag nalaman ng tunay mong ugali, ay tatanggap pa sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Chairman Hayes, may mahalagang ulat ako, tungkol kay Serena Reed. Magsalita ka ng mabilis. Chairman Hayes, hindi nyo alam, si Serena Reed, kahit mukhang bata, ay mapang-up, naloko pa niya si Mr. Hayes. Isa pa, probinsyana siya. Noong bata pa siya, may kasunduan na ang pamilya niya. Nasa ibaba, nagkakagulo na sila. Asher, hindi ba siya ang dapat umasikaso nito? Hindi pa rin naayos? Nandyan si Asher, tiyak na aayos si Serena. Higit pa dyan, masama ang ugali ni Serena Reed. May anak siya sa labas, kumalat na sa internet. Sobra na yan. Tama, binaboy niya ang reputasyon ng Grandview. Hindi na siya pwedeng manatili sa Grandview. Kasuklam-suklam. Kailangan nating malaman kung sino ang naninira sa minamahal kong manugang. Ano ba talaga? Parang masyado kang interesado sa anak ko. Siyempre naman, Mrs. Hayes. Napakagaling ni Mr. Hayes. Bilang empleyado niya, hindi ko pwedeng pabayaan na magtiis ng hustisya. Magaling ang ginawa mo. Simula bukas, wala ka na sa Grandview. Ano? Nilampasan mo ang hierarchy, nagsimula ng away, tsaka nanira sa manugang ko. Ang tulad mong klaseng tao. Hindi ko pwedeng panatilihin sa Grandview Group. May tao dito, ngayon din. Sandali. Mr. Hayes, sabihin mo kay Chairman Hayes na ginawa ko itong lahat para sa inyo at para sa Grandview. Para sa akin lahat. Para sa Grandview, ang paraan ng paglilingkod mo ay pagsisinungaling sa buong internet. Noong nakaraan, naiinis si Director Quinn sa peking produkto mo. Pinagbintangan mo si Serena ng kusang pagtapon ng kape kay Director Quinn. Hindi kita pinarusahan noon. Akala mo ba madali akong mauto? Hindi po, Mr. Hayes, hindi ganun. Ako, aksidente lang po noong nakaraan. Mali po ako, Mr. Hayes. Naiintindihan ko ang pagkakamali ko. Naguluhan lang ako. Simula ngayon, wala ka na sa Grandview. Ang pamilyang Gray, hindi na muling tatanggapin sa repertoire.
Ginoong Hayes, alam kong nagkamali ako, talagang nauunawaan kong mali ako. Serena, mahal kong Serena. Nakikiusap ako ang may kasalanan noon, naguluhan lang ako. Alam kong, ikaw na ang tunay na, may bahay ng mga Hayes. Pakiusap, sa alaala ng nakaraan, pakisuyo ako kay Ginoong Hayes. Sinubukan mong sirain ako. Winalang bahala ang reputasyon ng Grand. Ilang beses na akong umurong. Nagmalabis ka pa rin. Anong pinagsamahan pa ang meron tayo? Sige, tuloy mo. Serena, naayos na ba ang lahat ng usapin sa pamilya? Opo, naasikaso na lahat. Medyo naguguluhan lang ako. Tatawagan na ba kitang Chairman Hayes? O pwedeng Papa pa rin? Serena, alam mo na ang lahat. Opo, ngayon ko lang nalaman ito. Isang malaking bagay. Bakit itinago ninyo sa akin? Serena, unawain mo, hindi talaga namin sinadyang magsinungaling. Kasalanan lahat ni Asher. Gago ang iyan. Pinaiyak mo ang manugang ko, babae. Subalit, napatunayan namang, hindi ako manyok. Kasal kami ng legal ni nanay ni Asher. Ito ba ang tamang panahon para dito? Serena, makinig ka sa akin. Hindi ka nagagalit, di ba? Hindi naman. Bakit ako magagalit? Pakiramdam ko lang. Mas lalo akong hindi karapat-dapat. Hindi totoo yan. Tulad ng pangako. Pakikitunguhan kitang mabuti habang buhay. Mrs. Ko, gutom ka na, pwede kitang ianyaya sa kahit anong Michelin restaurant dito sa lungsod. Bakit pa tayo pumunta sa ganitong lugar? Sige, tama na. Huwag ka ng ganyan. Alam kong mayaman ka. Pero ngayon makikipagkita ako sa kaibigan ko. Kaya susunod tayo sa gusto ko. Sige. Flo, bilis, umupo ka. Maupo ka. Hello, ako ang matalik na kaibigan ni Serena. Ako ang asawa ni Serena, si Asher. Nakita dati sa mga Gwapo ka pa rin. Bakit ang tagal mo ngayon? Hindi mo alam kung gaano kahirap. Ang kumpanya namin ngayon ay nasa ilalim na ng Grandview Group. Lalo na yung si Mr. Hayes, ang sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo niya. Talaga? Itong si Kim Hayes, ano ba nang ginawa niya at galit na galit ka? Ay, hindi mo alam. Paulit-ulit siyang magpalit ng proposal. Kaya hanggang ngayon nasa trabaho pa ako. At yung dating pinagtatrabahuan kong club, sa palagay ko si Mr. Hayes, ang nagpasara rin noon. Hindi ba't masasabi mong malas, si Mr. Hayes para sa akin? Asawa ko ha, mukhang kailangan magmuni-muni. Bakit kailangan niyang magmuni-muni? Dahil ang asawa ko talaga, ang SEC ng Grandview Group, si Asher Hayes. Nako, talagang humihingi ako ng paumanhin. Wala talaga akong alam tungkol dito. Kalimutan mo na, ako ang nagpuyat sa'yo, kaya ginantihan mo ako. Wala na tayong utangan. Talaga bang wala ka ng galit? Saan ako hahagilap ng kapal ng mukha? Ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ng asawa ko. Magaling na. Kung wala na tayong utangan, kailangan pa rin tuparin ang usapan namin ni Serena. Pagsubok ito mula sa tunay na kaibigan. Pagsubok? Hoy, waiter. Anong klaseng pagsubok? Ang dami pa ba? Mahal kong Serena. Ang asawa mo, hindi niya kaya, di ba? Sino ang nagsasabing hindi ko kaya? Inuman lang to. Tara na, lahat tayo. Inom. Tara na. Tagay. Sige, tagay. Ano ang susunod? Tama, tagay tayo. Diyos ko naman. Hindi naman pala nakainom, nagpupumilit pa. Hindi lang to tungkol sa karangalan ng lalaki, di ba? Tingnan mo sarili mo. Ano ba talaga ang kaya mo? Nag-club dati si Chloe. Sanay na siya sa ganito. Paano ka makakalaban sa inuman? Marami na akong sakripisyo para sa'yo. Paano mo ako pagbabayaran? Huwag kang magloko. Bakit hindi ka muna maligo? Amoy alak ka. Lahat ng ginawa, para sa'yo lahat yon. Pupunta ka ba o hindi? Pupunta ako.
Serena, teka. Tapos na ako maligo. Ipaghanda mo ang mga papeles ng diborsyo. Serena, tigil na. Pakinggan mo ang nangyari. Aksidente yon. Sabihin mo sa akin. Bakit mo itinago ang totoo? Pagkatao mo sa akin. Aminado ako noong una ang pagpapakasal ko. Para lang mapanatag ka, pero nagbago na ang pananaw ko. Pero, hindi ko alam na, akala mo magloloko ako. Manloloko ba ako sa paningin mo? Takot ka bang di kita tatalikuran? Paano mangyayari yon? Serena, maniwala ka. Paano kita paniniwalaan? Kaya pala nung nalaman mong may anak ako, wala kang pake. Nakalaan na pala, hiwalayan mo ako. Kaya walang halaga sa'yo, kung may anak man ako o wala. Siyempre hindi. Mahal kita kaya, kahit na ano pa ang nangyari, gusto kitang makasama. Ano ba ito? Akala ko gusto mo. Anong akala mo? Di ka makapagsalita, no? Labas ka na. Lumabas ka nga. Serena, pakibuksan mo ang pinto. Serena, Xinghe, anak, bakit dito ka natutulog? Lola. Nasaan si Sisi? Sisi, nasaan ka? Sisi, saan pa siya pupunta? Ano ito? Maayos naman ang lahat, bakit kayo maghihiwalay? Ano ba talagang nangyari sa inyo ni Sisi? Sa loob ng 3 minuto, kailangan kong malaman kung nasaan si Sisi. Hala, Serena, anong nangyari sa'yo ngayon? Hindi ka naman dati pumupunta sa mga ganitong lugar. Ang nakaraan ay nakaraan na. Iba na ngayon. Diborsihada na ako. May lugar ba nang hindi ko pwede puntahan? Diborsyada ka na, ano talagang nangyari noon? Magsasabi ako sa'yo ng sikret. Itong si Asher Hayes, talagang walang kwentang tao. Hoy, dahan-dahan sa pag-inom. Dahan-dahan, hoy. Tigil na sa pag-inom, pakiusap. Pakiusap, sabihin mong eksaktong nangyari. Anong ginawa ni Asher Hayes sa'yo? Tinanggal niya ako sa trabaho. Sinira niya ang pamilya ko, negosyo sa Riverton. Hindi ganyan si Asher. Nasaktan mo ba siya? Ako lang. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanyang kapakanan. Anong problema? Hoy ikaw. Hindi ba yan yung waitress? Mukhang si Leo Miller. Hindi alam na si Serena Reed, ang asawa ni Asher Hayes. Leo, pastahan tayo. Anong pastahan? Hindi mo ba sinabi na sa mundo na't walang babaeng hindi mo makuha? Pusta ko hindi mo makuha yung babae. Yung babaeng yon. Eksakto. Hindi ako sasali. Pero sinabi mo. Oo, sinabi ko yan. Sa Riverton lang. Walang babaeng hindi ko makuha, pero Pero ano? nagmamayabang lang ako. Kapag nakuha mo yung babae, sasabihin ko sa'yo ang sikreto. Sikretong tungkol kay Asher Hayes. Kasando. Serena Reed, Serena Reed. Pinasuot mo ako ng peket na hiya ako. Nawalan ako ng mukha sa harap ng lahat. Ikinatanggol mo ako sa Grandview. At ngayon, sisiraan ko ang reputasyon mo. Kamusta, mga binibini? Kumusta dyan? Pakialis na lang. Anong problema? Itong kaibigan mo. Lagi ba siyang ganun kastig? Hindi naman. Sa matatanda lang ako ganoon. Pasensya na dyan. Medyo baliw ang tropa ko ngayon. Naiintindihan ko. Mga matatanda pala, mga walang kwenta't nakakainis. Pero huwag niyo akong sisihin. Kabilang ako sa inyo. Talaga ba? Kasama ka rin ba sa amin, Kaposis? Ako naman, nasaktan din ako ng matanda ngayon. Tara, mga sis, inuman na. Tunay na kapatid. Ikaw pala. Okay lang. Welcome sa atin, sis. Tara, tagay na. Sige na, please. Tara, shot na tayong lahat. Sige na, inom na. Para sa mga sis.
Para sa kaligayahan ng mga kapatid nating babae. Nasa kaibigan ngayon si Mrs. Hayes. Parang ayaw kanyang makita ngayon. Anong nangyari? Sino nagsabi sa iyong maghanda ng kasunduan? Kayo po ang nag-utos nito. Sinunod mo lang agad ang utos ko. Wala ka bang sariling desisyon? Ako kasi, Ano ngayon? Malungkot ka ba? Lumabas ka, magsaya. Baka sakaling gaman ang pakiramdam mo. Hoy, hulaan mo sino nakita ko. Wala akong pakialam. Pumunta ka o magsisisi ka. Sige na, samahan mo kami, bilis. Halika na. Sabihin mo ayaw ko. Mr. Hayes, nakita ko sila Serena at Leo sa inuman. Tapos pumunta sila sa hotel room. Sabi pa niya maglalaro daw sila ng cards. Ano? Mr. Hayes, tingnan mo, narito ka rin sa wakas. Yang walang hiya, si Serena Reid. Pananggahasang manlandi sa kaibigan mo. Hindi ako nananakit ng babae. Kung mapanira ka kay Serena ulit, huwag mong sisihin ang aking kabastusan. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Sabing hindi ka pupunta? Sino ang nasa labas? Tuloy po kayo. Sasabihin ko sa'yo. Ang nakilala ko ngayon, yung waitress na nagustuhan mo, nung nakaraan. Sobrang saya niya. Halika. Tere na ba tayo? Sabihin mo sa akin. Anong ginawa mo sa kanya? Hoy, anong ginagawa mo? Tinawag kita pero hindi ka sumama. Sana wala kang ginawa. Kung hindi ang pagkakaibigan natin. Tapos na ito. Bakit ka galit na galit? Nireregle ka ba? G. Hayes, tingnan mo. Kayong dalawa pala. Ano ba talagang ginagawa ninyo dito? Naglalaro lang kami ng baraha. Kung nauna ka sana, hindi ka na sana madalas matalo. Natalo ba siya sa round? Guhitan mo mukha niya, walang atrasan. May isip ng di nakakaalam na may ginagawa kaming masama. Nandito lang ako. Para alamin ang nangyayari. Sige, tama na. Kanina lang. Nandito ka pala para manghuli ng daya. Asher Hayes, anong klaseng tao ako para sa'yo? Sinisikap kong magpaliwanag pero Ano? Takot kang aminin? hindi ako takot. Genuine ang pag-aalala ko sa'yo, paniwalaan mo ako. Huwag gamitin ang pag-aalala para itago ang pagdududa. Ano ba ang nangyayari dito? Ito ay problema namin. Huwag kang makialam. Ano ba yan? Mag-asawa na ba kayo? Abang hayon, Hayes. Itinuring kitang kapatid, ako naman ay mandaraya para sa'yo. Dinala mo pa sa pagdududa, ang aking pagkatao at panlasa. Tumahimik ka na. Ikaw, tahimik. Nakatingin ka pa rin? Hindi, kailangan mong maintindihan, ikaw ang may kasalanan. Nasa panig ako kay ate. Mahal kong asawa, nagkamali ako sa lahat. Sinong asawa ang tinatawag mo? Hiwalay na tayo sa batas. Hindi ako sang-ayon. Ang kasunduan sa diborsyo, ikaw ang gumawa noon. Wala akong pakialam, nagsisisi ako. Laban ako dito. Hindi aprobado. Serena, mahal ko. Serena, makinig ka. Sige na, Serena. Galit ka pa ba? Hindi mo talaga siya pakakawalan. Gusto niyang magpakasal, tapos maghihiwalay. Bakit siya lang ang may huling salita? Itinago niya sa akin. Takot siyang kakapit ako. Pag nalaman ko, napakayabang niya. Sige na, huwag kang magalit. Maganda ang panahon ngayon, ilabas natin ang tuta para masilayan ang araw. Oo, lumabas na tayo. Ito ba ang tamang lugar? Anak, sigurado ka bang dito? Nalaman ko na. Yung walang kwentang Serena. Inalagaan niya ang batang ito, kasama ng kaibigan niya dito, narito mismo. Mabuti. Kukunin natin ito, ang anak niya at ni Asher Hayes. Mapipilitan siyang sumunod. Lumabas na sila.
Hala, Serena. Bakit siya nandito? Bakit ka nandito? Nandito ka para hulihin akong naglulok sa liwanag ng araw at hayagan. Mabibigo ka lang. Huwag mong sabihin yan, ha? Alam kong nagkamali ako kahapon. Nagsisisi ako. Pinaalis ko na si Luna Gray sa Riverton. Ito'y sa pagitan nating dalawa, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Totoo yan. Flo, alis na tayo. Hoy, Serena. Huwag kang magalit. Babalik ka ba kasama ko? Hoy, bitawan mo ako. Serena, alam kong nagkamali ako. Ano to? Bitawan mo siya. Sa liwanag ng araw, nang aapi ng dalaga, ang kapal ng mukha mo. Eksakto, huwag ninyong apihin ang mga tao dito. Mukha kang disente. Pero ganito ang ginagawa mo. Ginoo, ginang. Hindi yan ang totoo. Binibini. Huwag kang matakot. Inaapi ka ba niya? Huwag kang mag-alala, ipaglalaban kita. Siya ay... Kami ay mag-asawa. Ha? Ako ang asawa niya talaga. Ako ang kanyang asawa. Tama yan. May marriage certificate kami. Talagang mag-asawa sila. Hoy, dalaga. Naranasan ko na yan. Mukhang magaling talaga ang binatang ito. Ha ha ha. Gaya ng sabi nila, kapag nag-aaway ang mag-asawa, sa kama nagkakasundo. Mawawala rin yan sa pagtulog. Hoy, tigil. Tigilan mo. Ano ba ginagawa mo? Tigil. Hoy, ninanakaw mo ba ang asong yan? Anong aso? Maraming nawawalang aso sa amin nitong huli. Ikaw ang magnanakaw ng aso, no? Hindi talaga ako. Hindi ako magnanakaw ng aso. Nagkamali lang ako. Hindi lang nagkaintindihan. Serena, bakit mo nilagay sa stroller ang aso? Ikaw. Gusto mong nakawin ng ano? Wala kang pakialam sa stroller ko. Walang hiya kang hayop. Malamang akala niya, nasa stroller ang anak ko. Gusto niyang agawin ang bata para gamitin laban sa akin. Hindi ako magnanakaw ng aso. Ayaw maniwala. Tanungin mo si Serena, kausapin mo siya. Magsalita ka naman. Hindi lang siya magnanakaw ng aso. Sinasaktan pa niya. Ano? Ano? Pinagmamaltrato mo ang aso. Pinagmamaltrato. Hindi. Wala akong ginawa. Paano ka nang ahas gumanyan sa aso? Gusto mo nang Hindi ako nagnakaw ng aso at hindi ko sila inabuso. Mamaltrato ng aso. Gusto mong Tigilan niyo na ako. Wala talaga akong ninakaw. Inay. Saklolo po, inay. Ano? Kasabwat ka niya? Hindi po. Di ko siya kilala. Wala akong kinalaman dito. Tara na, sa presinto. Mahal ko. Iniligtas ko ang anak natin. Mapapatawad mo na ba ako? Anong kalokohan to? Anong anak natin? Mukhang mahal. Sa tingin mo di ako nagsumika. Nagbati na kayo bigla. Serena, uuwi ka ba para sa hapunan? Ibagsak mo ako. Mag-ingat ka. Ay, Serena. Pasensya na. Madalas mo nang sinabi yan. Serena. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Serena. Ang asawa ko. Serena. Ang asawa ko ay... Tigilan mo yan. Hello, sabihin mo sa Gin Corp. Hindi na kailangan ng Grandview Group ang Gin Corp. Madalas siyang malamig, makapangyarihan. Pero sa akin, maingat siya. Nagkamali ba ako sa kanya? Okay, naintindihan ko na. Babalik ako. Anong problema? Akala mo napakagwapo ng asawa mo. Walang hiya ka. Kasi naman, pwede kitang bigyan ng chance. Pero depende pa rin yan sa... Bigyan kita ng panahon para subukan ka. Ano ba yung trial period mo? Serena, mananatili ka na ba sa akin habang buhay, at iiwan mo na si Asher Hayes ng tuluyan? Hindi, bibigyan ko lang siya ng panahon para subukan. Serena Reed, Chloe Green, anong ginagawa niyo rito? Lily, Akala mo karapat dapat kang dito. Sandali, Lily, ang baho pa rin, ng bibig mo kahit ilang taon na. Himalang di ka pa nasa sapak hanggang mamatay, siguro swerte mo sa tadhana. Bagsak ka sa kolehiyo, walang silbing patapon. ikaw ang tunay na basura. Nakapasok ka lang sa Peking Universidad dahil sa koneksyon ng tatay. Pabigat ka lang sa magulang. Ano naman, di ko kailangang magtrabaho para sa pera. At saka, pagkatapos mag-graduate, pakakasalan ko ang mayamang lalaki. Hindi katulad ninyong dalawa, naghihirap para
Kailangan mo pang maghintay bago makapag-asawa ng mayaman. Si Serena kasi, malaya na sa problema sa pera. At nakapag-asawa pa nga ng gwapong mayaman. Kalawang, paano nangyari yun? Slow, wag na nating sabihin. Umalis na tayo. Hoy, aalis kayo pagkatapos magyabang. Ano pa ba ang gusto mo? Meron tayong class reunion sa Makalawa. Kung may asawa kang mayaman, dalhin mo. Hindi ka karapat-dapat na makilala siya. Nahayag na ang mga kasinungalingan mo. Aalis ka na. Hindi mo ba laging sinasabi na tinuruan ka ng tatay mong maging tapat? Maging tapat. Ikaw, laging nagbubuga ng kalokohan. Kung malaman man ng tatay, magagalit siya sa kanyang libingan. Sige, ipapakilala ko siya. Kung hindi mo kaya, magulingaso ka na parang aso. Kung magawa ko, ikaw ang gagapang sa lupa na parang aso. Bakit ako? Natatakot ka? Sinong takot? Gagapang ako kung kailangan. Serena Reed, siguradong nagsisinungaling ka. Matatalo ka. Ang proyekto ng Minda Corp sa Makalawa. Walang hiya ka. Ang gusali ng sangay sa CCT ay malapit ng matapos. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pero depende pa rin sa iyong performance. Bibigyan kita ng panahon ng pagsubok. Ang proyektong Northburg ay nasa panahon ng pagsubok. Pagsubok. Bakit may panahon ng pagsubok? Bakit kailangan pang may panahon ng pagsubok? Oh, Ginoong Hayes? Ayos ka lang ba? Pwede mo bang sabihin kung saan ka galing kanina? Pasensya, saan ba tayo naputol? Yung trial period. Ayoko na sa tatlong salitang yan. G. Hayes, nag-iisip ka na naman kay Serena? Di ko alam kung kailan ako. Patawarin ni Serena talaga. Kung gusto mong patawarin ka ni Mrs. Hayes, may paraan ako. Mapapa-oo si Mrs. Hayes nito sa'yo. Anong paraan? Hoy, may tao ba? MS, Reed, nasa ospital si G. Hayes. Ano? Nasa ospital si Asher. Tara na, bilis. Serena, saan ka pupunta? Anak, para maibalik manugang natin, ikaw ang susi. Nasa'yo lahat. Sige, mamaya, dapat magaling ang pag-arte. Gagana kaya to talaga? Siyempre, G. Hayes, tiwala lang, di ka mapapahamak. Kahit di pa ako nagkarelasyon. Di ka pa nagka-boyfriend? Pero manonood ako ng mga mini-drama. Classic na eksena sa mga mini-drama. Magkakasakit ang bida, para manghinayang ang kontrabida. O makidnap ka. Tapos isakripisyo mo sarili mo. Magpaka-bedridden, sa malo ng suntok, alin? Bedridden na lang gawin natin. Dumating na sila. Tatay, nanay, anong nangyari kay Asher? Si Asher, siya ay, Ano ang nangyari? nahulog siya sa tubig. Aksidente sa kotse. G. Hayes, bigla siyang pumunta para hanapin ka kaninang hapon. Ipinilit niyang mapabalik ka. Pero sa daan, na-aksidente siya. Siya at ang kotse bumagsak sa tubig. Ano iyon? Asher, pakisabi mo sa akin, ano eksaktong sinabi ng doktor sa kondisyon niya? Sabi ng doktor, wala na silang magagawa. Ano iyon? Impossible. Hindi pwede. Serena, mahal. Taos puso naming gusto ka. Subalit, ngayong ganito na si Asher, hindi na namin kayang hadlangan ka pa. Hindi ko iiwan si Asher. Mula nang pumanaw ang tatay ko. Siya ang pinakamabuting tao sa akin. Sumpa ko, hindi ko siya kailanman iiwan. Serena, aking mahal, huwag kang masyadong malungkot dito. Kahit wala na si Asher, susubaybayan ka pa rin namin sa paghahanap ng bagong kaligayahan. Nanay, tama po kayo. Bata pa po ako. Tiyak may makikilala akong lalaki. Mas mabuti pa kay Asher. Nako, Serena, anak. Itong. El Hayes, sa totoo lang po. Noong nakaraan, nagkasundo na kami ni Asher sa paghihiwalay. Kasulatan sa diborsyo. Tungkol dito, alam din po ni Liam. Si Asher nga po ang nag-utos kay Liam na gumawa. Ano? Naku po.
Wala po akong kinalaman dito. Utos lang po ni G. Hayes. Trabaho lang po ito. Walang hiya ka. Ikaw ang gumawa, walang sariling desisyon. Ako po kasi. Kaya pala, ang libing ni Asher, hindi na ako ang bahala. Pero kung kailangan ninyo ng tulong, nandito lang po ako. Pasensya na po, aalis na ako. Tumigil ka. Diborsyo, hindi ako pumapayag. Serena Reed, maghahanap ka ng iba. Panaginip mo yan, hindi magyayari yan habang buhay ako. Naku, si Hayes. Buhay ka pala. Nalaman mo na? Hoy Serena, mahal ko. Taos puso akong humihingi ng tawad. Asher, lampas ka na sa hangganan. Paano mo nadaya si Serena? Tama siya. Ang lalaking nandadaya ng babae ay hindi karapat-dapat maging lalaki. Ginulat mo ang iyong ama, akala ko may masamang nangyari sa iyo. Sumiklab ang puso ko sa takot. Tama. Sumakit ang ulo ko sa sustok mo. Baywang mo yan. Ay, pasensya na. Grabe ang sakit ng ulo ko. Di ko na kaya. Delikado ang sakit sa ulo't puso. Kailangan nating magpatingin ngayon din. Sasamahan ko kayong dalawa. Oo. Tara na. Palm muna. Bilis, alis na tayo. Hoy, sandali, hintayin niyo ako. Asher Hayes, Ano? nagsinungaling ka na naman? Nakukonsensya ako ng todo diyan. Hindi mo ba alam na ang tatay ko ay namatay biglaan? Na parang ganito rin? Muntik na akong mamatay sa takot. Hindi mo ba naiintindihan? Sobrang kinakabahan ako. Pasensya na, sinta ko, aking asawa. Sinusumpa kong hindi na kita muling lolokohin. Ayos na ang lahat. Bukas ng makalawa, Pupunta ako sa abroad para sa negosyo bukas ng makalawa. Babalik sa loob ng 1 linggo. Maghintay ka ng matyaga sa bahay, ha? pupunta siya sa ibang bansa. Mahalaga ang trabaho. Di ko siya dapat istorbohin. Anong meron? Okay lang. Umalis kang walang alalahanin. Maghihintay ako sa pag-uwi mo. Sige, kung gano'n. Serena, kung nasa business trip si Mr. Hayes, di naman kailangang pumunta tayo. Kung di tayo pupunta, para tayong Pero ngayon nag-isa kang pumunta. Hindi pa rin ba tayo talo? mas mabuti kaysa magtaksil. Tara na. Hala, si mayamang misis naman pala. Nasaan ang asawa mo? Sabay-sabay dinala ang iyong mayamang asawa. Naghihintay ang lahat. Serena Reed, nasaan ang asawa mo? Gusto sana namin siyang makilala. Ano? Mas mataas na ba siya sa atin dahil mahirap tayo? At ayaw niyang makipagkita sa atin? Nasa business trip ang asawa ko. Business trip. Ang pangit na dahilan, at kaya mo pang sabihin yun. Eksakto, mas mabuti pang sabihin mong nasa libingan siya. Paano mo nasabi yan? Ang asawa ni Serena ay di katulad ninyong mga tamad. Serena Reed, base sa pastahan natin, hindi ba panahon na para tumahol na parang aso? Tahol, sige, tahol. Tahol, tama na. Sobra na, ayos na yan. Huwag niyo nang istorbohin ang kaklase natin. Sean King, crush mo si Serena Reed noon. Tinanggihan ka sa dahilang pag-aaral. Bakit akala mo may pag-asa ka ngayon? Kung ipipilit at tatanggihan ko, hindi ba yan kawalang galang kay Serena? Ay, Serena. Nasa kolehiyo na tayo. Alam mo ang halaga ng mga koneksyon sa lipunan. Kung magiging girlfriend kita, maaaring ayusin ng tatay ko ang internship mo sa ilalim ng Grandview Group. Ano sa tingin mo? Grandview. May koneksyon ang tatay mo sa Grand. Ang tatay ko ay talagang empleyado ng Grandview. Sean King, kailan pa naging makapangyarihan pamilya nyo? Nga, ang Grandview ay nakungunang korporasyon sa Riverto. Serena, swerteng-swerte ka. Salamat, pero hindi. Nag-intern na ako sa Grandview. At may asawa na ako. May asawa ka na, nasaan siya? O nagsisinungaling ka lang, para di mapahiya? Hindi nagsisinungaling si Serena, ang asawa niya ay... Serena, huwag mong hayaang ang orgulyo mo ang pagpalampas sa magandang pagkakataon. Nag-intern ka sa Grandview. Ano ba yung Grandview? Akala mo ba kahit sino na lang ay makakapasok dyan? Maniwala ka man o hindi, hindi ko kailangang ipaliwanag ito sa'yo. Serena Reed, ang mga kasinungalingan mo ay lalong nagiging kalokohan. Serena Reed, hindi ka pa nakakapagtapos. Paano ka naman nakapag-asawa? Naiintindihan ko na. Dapat nahiya ka ng konti. Pero isipin mo, mas mahalaga ba ang pride mo o ang kinabukasan mo? Hindi kita kailangan na magsabi kung ano ang gagawin sa kinabukasan ko. Bagamat bata pa ako, isang adulto. Ang asawa ko ay tunay na pambihira. Wala ka sa kalingkingan niya. Wala kang pagkukumpara sa kanya. Serena, gusto kitang tulungan. Pero kung ipipilit mo, kailangan mong tumahol na parang aso.
Sige na, tahol. Tahol, tahol, tahol. Ang asawa ni Serena ay may urgent na bagay. Mamaya na. Sa susunod, dadalhin niya siya. Tama na, tahol ka na. Sino ang nagpatahol sa asawa? Pasensya na, mahal. Na-late ako. Hindi mo ba sinabi na mag-iisang linggo? Ang asawa ko ang pinakamahalaga. Kung babae ko. Mula ngayon, sabihin mo lahat sa akin. Ako ang asawa mo. Bakit siya napakakilala tignan? Sige na, Lily. Nandito na ang mayamang asawa ni Serena, hindi ba't ikaw naman ang gumapang? Sabi niya mayaman siya, ang pagsasabi lang ay hindi katotohanan. Sino siya? Ay, kilala ko siya. Siya ang CEO ng tanyag na Grandview Group, si Asher Hayes. Nagpakasal si Serena Reed kay Asher Hayes. Ibig sabihin ba'y si Serena Reed na bagong reyna ng Grandview? Lily Stone. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Bago dumating ang asawa ko, hindi ako kumibo. Ang pustahan na to ay walang kwenta na. Kalimutan na natin. Mahal, alis na. Tayo dito. Mabait ang asawa ko. Huwag niyong ako makita. Sa Grandview nagtatrabaho ang tatay mo. Maglalagay ako ng espesyalista para alamin ang sitwasyon ng tatay mo sa trabaho. Tapos na ang lahat. Hay, bakit mo ako dinala dito? Di mo na matandaan kung saan to. Makakalimutin ka talaga. Dito tayo unang nagkakilala. Ah, naalala ko na. Bakit mo ako dinala dito? Nais kong ibigay sa iyo ang tamang seremonya ng pagliligaw. Serena, pakakasalan mo ba ako? Ako? Naku po. Anong problema? Nandidiri ka ba sa panliligaw ko? Di ka ba buntis? Ano na naman to? Di mo pa sinising ko ang singsing. Sa bahay na natin isusot yan. Pupunta muna tayo sa doktor.